Lord, marami pong salamat sa gabing ito na magkakasama po kami and sa mga darating pa po, papasok pa po dito sa Zoom para po sa aming Thanksgiving night naway maka-join pa po sila, huwag po silang mahiya and sa mga wala rin po Lord naway nasa maayos po silang kalagayan at naway kasama po namin sila sa aming mga prayers pang araw-araw. I-bless niyo po itong gabing ito, higit sa lahat bilang pasasalamat po namin sa inyo at gabayan niyo po ang bawat isa sa aming mga sasabihin sa aming ibabahagi at lahat po kami ay pangunahan sa pamagitan ng banal na espiritu sa pag-share po ng salita ninyo and of course po yung pasasalamat namin sa inyo sa ngalan ng matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good evening again mga kapatid. So, ako po pala si Marbs, Kuya Marbs. Pwedeng katropang Marbs. Huwag lang dito, Marbs. So, ngayon po tayo ay anim kasama sa ating si Little Shepherd. Although nasa ah, katuwang po natin siya, siya po yung nangunguna sa ating Thanksgiving night. Every Saturday din po yung sa ating Bible sharing. So again, maraming salamat. Unang pasasalamat kay Little Shepherd, kay Princess Shepherd sa pag-organize nito. So, akalain nyo yun, it's Feb 28, last day ng Feb. So, nairaos natin yung 2 buwan ng 2026. Hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-feel nito, pero feeling ko parang bilis ng taon ngayon. Feb na nun, tapos yun nga, March na bukas. So, anyway, so saan po ba kayo ngayon mga kapatid? Kung napapansin nyo ako po, yung pananamit ko, feel at home na at home ako. Nasa bahay lang po ako dito sa Cavite. So kayo po, pwede nyo pong i-type kung nasan po kayo or pwede nyo pong i-shout out kung nasang lugar po kayo ngayon. Huwag po tayo mahiya magbahagi ng ating mga gustong sabihin sa gabing ito dahil ito ay gabi ng pasasalamat. Hindi ko alam pero bigla na parang pinuno pa ako sa boses ko ngayon. Kanina naman okay. Anyway, ayun si Slips sa Taguig City. So, yung si Slips, kumain na ba kayo? So, yan. Kung kumain na kayo, share nyo sa chat yung pagkain nyo para mang-inggit. Hindi, bilang bahagi ng ating Thanksgiving. So, ayun po mga kapatid. So, actually, yun nga, gaya nung kanina sa mga hindi nakaabot. Tagal ko na rin huling, hindi ko nga matandaan yun kung kailan ako huling nag-lead ng Thanksgiving night. Pero parang last year pa. Parang tagal na eh. So anyway, so ayun po, usually ano lang naman to, share-share tayo ng kung ano yung pinagpapasalamat natin ngayong araw, nitong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo, nakalipas na buwan, or basta kung ano po yung gusto natin ipagpasalamat sa buhay natin ngayon. And ako bigla lang akong naalala ko yung sa daily reading ko ng mga ng Bible is ayan po nasa ay mali pala yung turo ko. Hindi ko alam kung nababasa niyo. Hopefully nababasa niyo sa ito. Yan, yan, yan. Hindi ko siya maturo ng maayos So, ayun po, yung sa Psalms chapter 57 verse 9 to 10. Actually, yung sinusundan ko yung Bible reading na yun sa Bible app. Tama ba ako? Bible app yung tawag niya. Tapos ano lang siya, 358 days. So, nagkulang pa ng no? Parang hanggang Pasko ata kung di ako nagkakamali. Kasi diba we have 365 days sa isang taon. So, 358 lang siya din. Ayun nga, bigla ko siyang naalala. Kasi very recent lang yan. Yan yung verse na tumatak sa nung araw na yan. Kung 57 siya, 57. Tama ba? 58. Parang kahapon lang ata o nung Thursday. Anyway, di po ako magaling sa math. So, babasahin ko lang yun. So, yun, sabi ni Hello from kapatid natin na si Strins in Kiyon is not from May Kawayan, Bulacan. So, hopefully tama ako, Bulacan. So, hello sis. So, yun. Sa mga gusto rin pong share kung nasan sila, welcome po tayo type sa chat. Then, ayun nga po, balik lang ako sa ating verse hindi actually, hindi siya verse natin for today. Ano lang siya, parang na-remind lang ako na, yun nga, sa Psalms, tapos, yan yung verse, yung chapter na yan, yan yung share ko lang, yan yung si David nagtatago sa kuweba. Kasi nga, hinahunting siya ni Saul, Saul.
Nalito na naman ako anong tamang pronunciation nun. Basta yung pinalitan niya na hari. Kasi nga ano, ayun, basahin niyo lang yung Bible para magka-idea. Pero yun nga, yun yung story niya, nagtatago siya. Tapos yung verse na yun, part siya ng buong, buong Psalms 57. So, ayun nga, sabi dyan sa Psalms 57 verse 9 to 10 na, I will thank you, Lord, among all the people. I will sing your praises among the nations. For your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. So, ayun po, ano, na-remind lang ako nung actually, ah, marami akong, siguro mauuna na po ako, bilang, ang daldal ko na rin naman eh. So, tuloy-tuloy ko. Pero yun nga, sobrang na-remind lang ako ng verse na yan kasi yun nga, sa nangyayari lately sa season ng buhay ko, yun nga, feeling ko talaga nasa wilderness ako. There's something na ano pa rin, dapat pa rin ipagpasalamat ko sa buhay ko na, yun nga, si Lord, sobrang na-remind niya ako everyday na I'm not alone in this battle, in this season, or kung ano man pinagdaraanan ko. Basta magtiwala lang ako and surrender ko lang talaga sa Kanya. Diba? Parang ang daling sabihin pero yun nga, hindi naman siya battle between me and God. Actually, si God nga yung kaagapay natin. Pero it's more of ano talaga eh, isusuko mo talaga kay Lord kasi bilang tao, hindi ko talaga kaya. Ako na lang, hindi ko na kayo dadamay mga kapatid. So, ayun, siguro yun nga, back to the ano talaga, kung bakit tayo may Thanksgiving night. Siguro, pinagpapasalamat ko is, yun nga, God is always reminding me na hindi niya ako pinababayaan. Biruin niyo for 40 years na nabubuhay ako sa mundo and buhay pa rin ako, which is, ako thankful na ako doon. I mean, hindi ko naman sinasabi na ah, yung mga, I mean, sa may mga family members na namatayan or at a younger age, di ba parang siyempre nakakalungkot naman. Kumbaga hindi natin ikino-compare naman. Pero di ba for dito sa mundong to, yung makaabot ka lang at this certain age na although may sakit po ako, yun nga, diabetic na ako, high blood. Pero sobrang thankful pa rin. Kasi God is always providing, yun nga. Ako lang talaga yung pasaway. So ayun, God always provide, God always protect me always and uh, ano pa ba? God is always giving me a chance or yun nga, everyday buhay pa ako. So yun yung mga pinagpapasalamat ko talaga lalo na this week. Yung, ah, hindi siya ganun kadali na sabihin talaga. Pero yun nga, if you have yung relationship mo talaga kay Lord, sobrang journey naman siya, hindi ko naman sinasabi na pag kunwari nag I mean yun lang talaga ayoko na lang elaborate kasi it's sobrang ah, daming ano daming nangyayari sa mga buhay natin. Pero ang gusto ko lang talagang pinaka-important lang talaga sa Christian for me is yun nga para talaga ma-feel natin ang presence ni Lord sa buhay natin. Which is I'm thankful po. Sobrang thankful ako sa part ni Liz. We read the Bible from Genesis to Revelation. Hindi naman kailangan ganun. Basta yun lang, babasa mo lang siya in a year. Napakalagang bagay niya. And para doon talaga nagsisimula yung relationship natin kay Lord. So ayun po, yun yung sa akin. So feeling ko halos naka 10 minutes lang. So ayun mga kapatid, baka may mga gusto dyan mag-share. Sana hindi sa ika pang-ilan na ba Thanksgiving night natin 'to, Little Shepherd? So, hopefully hindi na po tayo nahihiya yun, thank you Little Shepherd. 8 ang galing 'no? Parang ano lang, 8 Thanksgiving nights sa February 28. Oh, amazing, na-amaze ako dun, So ayun po mga kapatid, baka nabo-bored na kayo sa'kin kaya kayo naman po baka mga gusto ko yung i-share, sabihin. 'Wag po tayong mahihiya, tayo-tayo lang po ito. And hindi naman po sa ano, recording. Uy, naku na, ay umalis pa, nalungkot ako. Charot. So, ayun po mga kapatid, baka may gusto po kayong i-share.
Ayun, Sis Dipa, go. The floor is yours. Naririnig natin. Ah, Hello. teka, parang medyo naririnig kita sis, pero hindi ko alam, baka sa akin lang mahina. Mahina. Hello? Ayun, Hello? mahina nga daw. Pero naririnig kita sis, mahina lang. Tama ba? Hello? Ayan, medyo okay na. So, madami akong pagpapasalamat kay Papa Jesus. Una, sa life na in-entrust niya sa atin daily na nagigising tayo. Ibig sabihin, may panibagong may plan pa siya sa life natin. Um, Thankful at nairaos din yung birthday ko. Feb kasi yung birth month ko. So, Oh, happy nairaos birthday yung sis. ano, nakasama ko yung full family ko sa birthday kasi si Kuya from Qatar, nag-resign na siya. So, nandito na siya ngayon sa Philippines. So, kompleto talaga kami. So, grateful kay Lord at nakasama ko sila. Grateful din sa work na in-entrust sa akin ni Lord para somehow, kahit medyo stressful, pero alam mo yun, napoprovide mo yung mga needs at saka pangangailangan sa pang-araw-araw namin. Kita ko, provide ko lahat. Thank you kay Papa Jesus sa pag-entrust ng blessing. And also, kasi, ano, nagtanong ako kay Papa Jesus, gusto ko mag-serve sa kanya. So, tinry ko mag-audition sa Excel sa CCS. Then somehow, sabi nila, magpa-practice na daw kami. So, start na ng practice for tomorrow kasi kakanta nga daw for Resurrection Day choir. So, ayun. So, praying and hoping na mag-glorify si Lord through singing sa church, makapag-serve sa church, not just mere attender, but a member of the church. So, thankful sa life ng family and friends ko na nandyan, always ready to stay for me and for our loved ones. So, sobrang grateful kay Lord for everything that He has done. Saka thankful din na so far nag-less na din yung fear ko, na mas nagre-rely na kami dyan si Papa Jesus sa side natin para protektahan tayo in all cases. Saka thankful din kay Lord na okay din yung health condition ko. So, despite na may mga meds na iniinom, alam mo yung normal kang makaka-function as an individual. So, thank you kay Papa Jesus sa lahat. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you sis Deep sa pag-share mo. Sobrang, alam mo yung mga simpleng pasasalamat lang yung binanggit mo yung sa work, family, sa celebration, birthday celebration. And ano, God bless and good luck sa audition mo ah. Sa, actually ako pangarap ko rin kumante pero wag na lang. Pero yun, we will pray for you sis sa audition. And ayun, natuwa lang ako sa senior Ay, mo na yun. eh, Ay, ah, sorry. Tapos na yung audition, nakapasok na ako. So, okay, practicing lang sorry. kami. Okay, Sorry. yun lang. Congrats Okay pala. lang. Congrats sis. So yun, congratulations sa so sa CCF ka umatin. O, sa CCSBGC. Okay. Hindi pa ako nakakapunta sa CCF BGC. Ah, pero yun, congrats and thank you sa pag-share mo ng pasasalamat. And belated happy birthday ulit. And ayun nga, 'di ba, yung mga simple things lang. And siguro yung ako yung tumatak lang sa akin na yun nga, yung sa buhay talaga natin dito sa mundo, no? Di talaga mawawala yung stress at problema. Pero yun nga, nagpapasalamat pa rin tayo kasi hindi tayo nagpapasalamat sa stress at problema. Pero yun nga, yung alam natin na meron si Lord, nandiyan talaga si Lord sa gitna ng mga pinagdaraanan natin sa buhay. So ayun, thank you sis Deeps and congrats again. So ayun po, bukod kay sis Deeps ba meron pa pong gusto mag-share?
Iilan na lang po tayo dito, oh. Ang pressure eh. Huwag na po tayo magkahiyaan. So, hello po, sis. Tama po ba? Crisel Treats? Hindi ko po sure kung babae kayo or lalaki. So, welcome po sa ating Thanksgiving night. So, ayun po. May oras pa po tayo, 7:20. Tama ba? 7:22 pa lang. Oo naman, tama naman. Si Little Shepherd, kung basahin ko yung sinabi, ang important mag-thank you tayo deep inside kay Lord sa faithfulness sa atin. Yeah, tama naman, tama naman. So, ako siguro share ko lang. Sabi ko sa inyo, ang daldal ko eh. Hindi ba? Kung may gusto po magsalita, putulin nyo lang ako ah. Taas lang po kayo ng kamay virtually or chat nyo lang sa ating group chat. Yun nga, sa season ng buhay ko ngayon, sobrang hirap pagpasalamat sa totoo lang. Parang kung magbe-base ako sa worldly things, ideas, feeling ko mas nagpapasalamat pa ako before ako naging Christian or siguro mga early years kasi magte 10 years na ako as Christian this year, this 2016. November 2016 to be exact. 2016 to be exact. Yun nga, may mga sitwasyon na parang hirap magpasalamat no sa totoo lang, lalo na kay Lord. Yung parang ako po mag-i-speak ako para sa sarili ko based sa experience ko kasi yun iba-iba tayo ng tao. So sa totoo lang napakahirap po magpasalamat pag alam mo yung pinagdaraanan mo parang kulang na lang is parang anong tawag doon yung medyo morbid lang po yung sasabihin ko susunod na word yung parang mas gusto mo na lang na mawala ka na lang sa mundo yun na lang para at least hindi masyadong mabigat yun. Although mabigat pa rin yung term na yun. So again, sorry po kung may it's offensive yung dating niya or may ma-offend. Nagsisorry na po ako agad. Pero yun nga, pag gusto mo talaga na yung relationship mo is lumalim talaga kay Lord, parang actually makakapagpasalamat ka pa rin. Yun nga, deep inside sa heart mo, sa puso mo. Kasi alam mo, diba, na si Lord na lang talaga yung makakatulong mo, yung makakabay mo. Hindi mo man manaramdaman niya yun or hindi mo man siguro yung sa sitwasyon na kailangan mo na ng tulong, kailangan mo ng someone na kahit yayakap lang sa'yo, diba? Yung mga ganung sitwasyon, yung makakausap or yung mga ano. Pero yun nga, pag si Lord talaga is, yung relationship natin talaga is tinutuloy-tuloy natin. Kasi wala namang perfect relationship. Diba sa mga magsusyota nga, syota talaga yung term. I mean sa mga girlfriend, boyfriend, sa mga mag-asawa, kahit nga sa mga friends, diba? Nagkakaroon pa rin ng ng hindi magandang relasyon is kumbaga hindi yun yung iba hindi naayos tapos sige thank you sister actually ano yun later na lang sa chat pero yun nga iba yun talaga yung pagiging thankful na lalo na sa yun nga pag binabasa ko yung Bible this year nga start pa lang ditong this year yung sa Psalms before kasi biruin nyo magte 10 years na nga akong Christian pero yung Psalms parang dati iniisip ko walang yan walang impact parang lang naman yan yung iba diyan karamihan sinulat ng ni David kasi experience niya pero pag hindi man same situation na pinagdaraanan mo nangyari kay David kasi syempre iba naman talaga pero pag yung sitwasyon na halos yung ganong emotion yung nararamdaman mo rin yun nga nahihirapan ka napapagod ka nasasaktan ka, feeling mo wala kang kasama sa bigat ng mga problema, yung parang feeling mo pasan mo ang daigdig, parang pelikula lang. Diba? Pero yun nga si David nakikita mo sa Psalms, parang nagpapasalamat pa rin siya kay Lord. Diba? Although yung iba sa part ng Psalms, medyo na.
Patindi na yung mga sinasabi. Pero yun nga, pag binasa mo talaga siya, ah, yung panahon na yun, sinulat yun ni David para kay Lord talaga. I mean, sa kanya, sa base experience. Pero kung i-apply mo siya sa experience natin ngayon, hindi man exactly ganun yung nangyari sa'yo, pero yun nga yung emotion, yung feelings na nararamdaman ni David, and just ganun din yung nararamdaman mo. Di ba parang ang hirap magpasalamat, pero nagagawa pa rin natin magpasalamat kasi nandyan si Lord sa buhay natin eh. Um, Yun nga, hindi man eksakto sa oras na gusto mo maramdaman yung presence niya or yung tulong niya. Pero mararamdaman mo kung gaano ka-important si Lord sa buhay natin pag alam mo na wala na talaga ibang tutulong sa'yo kundi si Lord. Diba? So, ayun. Ayun lang po. So, actually, ano nga eh, dagdag ko na rin. Yes, sis. Oo, tama si Little Shepherd. Sa ako nga this week, sobrang pinakinggan ko. Hindi ko alam kung familiar kayo kay sinong pastor to, nakalimutan ko. Ayun, di ko alam kung pastor yung ano niya or brother, pero yung Stephen Prado, yung ano, tapos yung church, uh, Jesus is Alive ata. Tama ba ako? Hindi rin ako sure. Parang gusto kong umatin ng service, pero ang layo eh, sa parang Caloocan pa ata, or Monumento. Layo nung lugar na. Pero yun nga, pinagpipray ko kung anong leading ni Lord. Ayun, thank you, Little Shepherd. Kasi sobrang yung preaching niya, tagos, for me kasi yun nga eh, all preaching naman is ano, ah, okay naman talaga. Pero yun nga eh, we must have a heart na discerning din at the same time na parang hindi lang tayo nakikinig kasi we are attending church or required tayo. Kumbaga pinakikinggan natin yung mga preaching kasi gusto natin may matutunan tayo. And yung matututunan natin is, siyempre, magre-reflect din tayo, diba? Hindi naman necessarily na exactly kung ano yung preaching na sinabi, yun na rin yung paniniwalaan natin. Yung, diba? Anyway, ayoko mag ayoko magsabi ng ibang topic kasi ayoko rin ano tayo. Ayun, sabi ni Little Shepherd, ako share ko din. Mostly si special dun sa sermon ni Pastor Peter Tanchi. Oo, yun. Actually, ah, sa CCF, yeah, yung ano, kaya ako lumipat ng CCF gawa nung pas. Hindi, joke lang, joke lang po, joke lang. So, oo, usually ganun din ginagawa ko eh. Pag weekdays, usually nga nakikinig ako ng ibang preaching para mag-reflect or makinig din kung ano yung word, yung ano din. Try ko i-analyze talaga. I mean, yun nga, yung kasi hindi as a human and binigyan din naman tayo, yun naman yung important, yung wisdom, which is we should be thankful kay Lord kasi sa Bible pa lang talaga ang laking emphasis niya ng wisdom, lalo sa Old Testament is binigyan tayo ng wisdom para maging discerning tayo sa mga preaching, sa mga sinasabi ng ibang tao, diba? Lalo na sa buhay natin bilang Kristiyano na ano lang ba tayo, yung simba, basa ng Bible, tapos ganun. Pero hindi tayo nagre-reflect or hindi natin ina-apply sa buhay natin. Pero yun nga, kanya-kanya naman tayong anong tawag dito? Hindi adapt eh, pero yung paano natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. So, ayun po. So, hello po, kapatid na Bless Adlawan. Good evening po. So, yes, tama si Little Shepherd. We should be discerning yet be united in Christ Jesus. Siya lang din naman wino-worship natin. Totoo to. Kasi, ayun nga, share ko lang Little Shepherd. I mean, i-off mo na lang ako kung feeling mo ano siya, hindi siya magandang i-share dito sa Thanksgiving Day. Pero, yun nga, di ba yung sa nangyayari ngayon, na yung issue, hindi ko na lang siya papangalanan kasi ayoko rin nag-name drop. Di ba meron yun nga isang Christian, nag-ano siya, nag-interview, then, actually for me, personal opinion ko lang po ito we must share the word of God talaga, regardless
kung paano or ah, kumbaga may kanya-kanyang style naman tayo eh. Pero yun, doon ako mag-agree talaga na every one of us can share the word of God. Hindi, kahit di ka pastor, di ka full-time sa church, ah, kahit kumakanta ka lang sa church or yun nga, feeling mo regular attendee ka na, we can share it to our family, friends. So everyone, we can share it, Bible. Pero, yun nga, kung babalikan natin ang Bible is, tignan natin kung paano shinare ni Jesus yung word. Actually, yun nga, yung sarili niya, kasi siya pala yung word. Si Jesus pala yung word, yung sarili niya sa mga tao, diba? Lalo na sa mga sinners. Parang dun lang tayo mag-reflect, maging discern na yes, yung sinabi niya naman, tama naman talaga yun. Walang question yun sa Christian na yun. Pero on how we say it or how we share it, ah, kayo na lang po mga kapatid, di ba? Ano lang naman siya. So, na-share ko lang kasi nga, yun nga, naalala ko yung sa word na discerning na sinare ni Little Shepherd. Yeah. And we must not be afraid po na mag-share ng word. Huwag tayo matakot na, ay ano, attende lang naman ako or wala akong position sa church o wala akong alam sa Bible. Kasi hindi naman necessarily maganda naman po talaga yung eksaktong scripture yung sinishare natin. Pero yun nga, alam nyo sa totoo ng buhay natin bilang Kristiyano, nasi-share din natin yan eh. Hindi lang natin napapansin, pero kung paano tayo nakikita ng ibang tao, kung paano natin sinasabuhay yung word, di ba? Kumbaga, may bahagi na ng buhay natin na ibabahagi natin sa mga ibang tao, lalo sa mga unbelievers, sa mga hindi pa Christian, di ba? Pag nakikita nila yon, ibig sabihin, pag nakikita nila sa atin yon is napapatunayan na buhay ang Diyos sa buhay natin. So, yun nga, another praise God, yun nga, praise God moment sa buhay natin, diba, na gusto natin pagpasalamat din. So, ayun po. Ayun, sabi ni Little Shepherd, no matter what you say, you should never be harsh because being harsh is from the heart. Maybe you're angry or you're thinking twice. You must think about how you say things, but always love, gentle. Truth does not have to be harsh. Sometimes the internet can be very cruel. So that is part of your tongue, except it's translated into social media. So guard whatever you're going to post. Amen. Thanks, Little Shepherd, sa reminder. O ako, lagi ko naisip yun bilang dati sa akong keyboard warrior. So, ayun, diba? Ano lang talaga, uh, we must not be afraid po sa pag-share ng word. Pero yun nga, we must remember lang on how we should share it. Ng, kasi we are inviting other people lalo na yung mga unbelievers, diba? And yun nga sa mga, yun nga doon sa Christian na yun na nagbanggit siya ng specific issue, it's personally, ako personal ko na lang po hindi to nagre-reflect sa kung saan church ako umattend or ano. Pero yun nga, we must remember na only God can judge us. Kung ano man po yung ginagawa sa buhay natin, diba? Si Lord lang talaga makapanghusga. Pero if we have given a chance or opportunity na mag-correct ng ibang mga kapatid natin, gawin natin. Pero always remember, with love. Diba? Hindi dahil nakasulat sa Bible. Kasi yun minsan, pag literal mo kasing iniintindi yung Bible, doon na nagkakamali eh. Parang, kaya important po talaga basahin yung Genesis to Revelation. Huwag po tayong kukuha lang ng isang specific scripture at yun lang yung i-apply natin sa buhay kasi doon po tayo pumapalya. I mean, kaya ko pong sabihin to kasi based sa experience ko, diba? Pero pag binasa mo talaga yung Genesis to Revelation na yun si Lord, our Father sa Old Testament, yung character niya, a jealous God, tapos yun nga, diba? May mga questionable pa rin na mapatanong ka na, Lord, ba't mo ginawa yun? sabi mo, hindi, diba? Tapos pagdating sa New Testament, si Jesus na, then the Holy Spirit, diba? Doon mo makikita na si Jesus talaga is nag-sacrifice or ipinadala talaga sa mundo para hindi natin ibalik kay Lord na masabi natin na, Lord, hindi mo naman kasi alam yung nararamdaman namin kasi hindi ka naging tao dito sa mundo. Which is pag pinalikan tayo ni Lord, pero never niya naman gagawin.
is, yun nga si Jesus, di ba, nabuhay siya sa mundo, tapos sinacrifice niya yung sarili niya para sa mga kasalanan natin, di ba? So ayun, nag-share na talaga ako sa Thanksgiving night. So hello po. Okay, sis Trins. So hello po. Ayun po mga kapatid, sa mga bago pong pasok, si Sis Evangeline, Sis Crisel Tritz. Thanksgiving night po natin ngayon. So, if may mga gusto po kayong i-share, na gusto nyo ipagpasalamat, kahit ano po yan, wala pong maliit, malaki. Basta gusto nyo lang ipagpasalamat this week, or nakalipas na linggo, or this month, this year, welcome po tayo mag-share. Wag po, I mean, kung gusto nyo pong share, yun. Ano lang po, pwede nyo po, ayun, o sige, okay, wala na po. Mag-count na po ako ng 5, 4, yes, yes. 3, thank you, Little Shepherd. 2, 1. So, ayun po, dito po nagtatapos ang ating Thanksgiving night. And thank you po sa inyong mga kapatid. Hopefully kung kahit di po kayo nag-share, kung we will pray for you po dun sa group chat natin sa share nyo lang po yung mga gusto nyong prayers, or if gusto nyo pag-pray namin sa inyo. And hopefully nasa mabuti po kayong kalagayan. And again, thank you sis Di pa din sa pag-share. And of course, Little Shepherd kay Princess Shepherd sa pag-organize ng ating ikawalong Thanksgiving night. So, all praise to God. So, i-end ko lang po itong ating Thanksgiving night sa prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming ikawalong Thanksgiving night sa panguna po ng Little Shepherd, at sa mga kapatid po namin na nandito. Naway nasa mabuti po silang kalagayan, maski rin po yung mga wala. Naway gabayan niyo po sila sa pang-araw-araw. And Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga pinoprovide niyo po sa amin, sa guidance, protection, sa love, sa faith, and everything po na ibinibigay niyo po talaga. So, kayo lang po nakakaalam noon sa bawat buhay ng bawat isa. And Lord, we always praise and glorify you sa anumang po sitwasyon ng buhay namin. Kahit po mahirap, and hindi po namin alam kung yun nga, yung minsan ang hirap magpasalamat, lalo na yung kung sitwasyon mo is feeling mo wala naman dapat ipapasalamat. Pero yun nga Lord, sa inyo pa lang po, sobrang thankful na po kami kasi nandyan po kayo talaga para sa amin lahat. So, we will pray for good health ng bawat isa, and of course, sa provisions po, and sa mga work, studies, or kung ano man po pinagkakabala namin, Lord, naway you always guide and protect us in our everyday life. In Jesus' mighty name, amen. Amen. So, again mga kapatid, maraming maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat. And good night.